Ito lang po talaga mga abusadong online lending apps na to ang hindi ho talaga sumusunod. Napakarami hong nilabag ng mga bugok na yan. Bukod doon sa ceiling on interest rate, hindi nila sinusunod, yung pong The Truth in Lending Act. Kasi importante po na maintindihan po ninyo yung inyong hiniram. Kasi paano nyo ho siya babayaran kung hindi nyo ho naintindihan? May nagtanong sa akin, Boss Ray, legal ba na before pa makuha yung loan mo ay kakaltasan na nila? Sabi ng isang ola sa akin, legal daw yun dahil service fee daw po yun. Loan amount 5,000, then minus service fee na 15%. 4,250 receive amount ko, then ang babayaran ko is 5,750 in the period of 30 days. At dalawang installment yan na tig 15 days. So sa loob ng 1 month, dalawang beses ako magbabayad ng 2,875. Nasa 30% ang kinuha nilang interest sa akin. Alright. Okay. Liwanagin po natin ito. Okay, kung ano nga, kung legal ba yung pagkaltas ng ng processing fee or whatever na fee na yan. No? Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan, bagong punguso tayo ngayon. Ayan, ano na naman? Gupit pulis. Okay. Ang tanong nyo po is kung legal po ba na makuha muna, bago makuha yung loan, ikakaltasan na nila. Okay. Wala naman ho tayong problema doon, no? Actually, legal naman po 'yan. Okay? As long as po yan ay kumbaga nasabi sa inyo, inform kayo. Okay? Kasi ho, nakasaad ho yan sa The Truth in Lending Act na dapat alam po ninyo, no, kung ano-ano po yung mga fees, no, interest rates, maging amortization po ninyo, yung approved amount po ninyo, dapat disclose sa inyo yan. No? Kagaya, lalo importante ho, yung mga ikakaltas sa inyo. No? Even banks po, mga lending and financing companies, ginagawa naman po yan. Okay. Ngayon ho, dun ho kasi sa inyo, ang sinasabi nyo is 15% po yung ibinawas kagad sa inyo. Okay. Puntahan po natin yung ceiling on interest rate po, no, na ginawan po ng memorandum ng SEC. Ayon po kasi dito, no, pagka po ang loan ninyo is 10,000 pababa at hindi ho lalagpas sa 4 months, no, ang maximum po na po pwedeng ikarga, no, na interest sa inyo is 15% per month. Pangkalahatan po yun, ha. Ibig sabihin po, kaya nga ho yun, effective interest rate. Pag sinabi po kasing effective interest rate, lahat po yun. Okay? Sa yung nakapaloob po do sa sa memorandum po kasi na ceiling on interest rate, sa loob po ng 15%, nandoon na po yung 6% na nominal interest. So ibig sabihin po, yung 6%, yung 15 minus 6 6%, yun po yung po pwede yung ikarga, no, na processing fee o kung ano man pong fee. So meaning po 15 minus 6 may 9% po. Okay. Pero naggawa naman po kasi ng example diyan ng SEC. So ang po pwede ho diyan is pwedeng kaltasin yung buong 15%, wala akong problema, or po pwedeng kaltasin yung let's say 5% muna, okay? As long as po nasusunod po yung 15% effective rate. Pang buong buwan po 'yon. Okay, yun ho ang importante at dapat ho yan isinasabi sa inyo, no? Ayon po dun sa tinakda ng ating batas na The Truth in Lending Act. Yun ho kasi ang importante dyan is ma-inform kayo. Pero yung yung tanong niyo po na kung legal po siya, legal naman po na magbawas. Okay? Mas nakakatakot po, no, yung ginagawa po ng ibang mga scammer, no, na gumagamit ho ng mga messaging apps. Iwasan niyo ho yun. Kasi yung mga yun, i-message ho kayo, no, through messaging apps, sabihin na approve kayo sa ganitong halaga, pero kailangan magdeposito kayo sa kanila or magpadala kayo sa kanila ng pera. Processing fee o kung ano-anong fee yun. Yun ho, nakakatakot ho yun. Scam yun, definitely. No, bakit kailangan mo magpadala sa kanila ng pera?
Samantalang kung na-approve ka ng ano, let's say 100,000, hindi doon nila kaltasin yung ano, yung sinasabi nilang fee. Di po ba? So, mas nakakatakot yung ikaw ang magpapadala sa kanila ng pera. No, yun illegal yun, scam yun. Kasi definitely hindi mo naman makukuha yung pera na yun, i-scamming ka lang talaga, no? Kasi pagka nakuha na yung sinasabi nilang kung ano-anong fee na yun, let's say sabihin, padala ka dito ng 20,000, no, para makuha mo tong pera na to, na niloan mo. Tapos isasama rin namin papunta. Ano yung kalukuhan yun? Diba? Di kaltasin mo na lang. Diba? Ba't kailangan ko pang padala sa iyo yung ano? Diba? Yun ho ang mahirap doon sa iba, napapaniwala po nila. No? Pagka ho kayo naka-encounter ng ganon, wag nyo na hong anuhin yun. Scam yun, definitely. Okay, balik ko tayo dito sa inyo, no? Kasi, ang sabi nyo po is, yung 5,000 pesos po ninyo, binawasan na ng 15%. Kung susundin po natin yung ceiling on interest rate, dapat wala na kayong karagdagan pa, no, na 15%. Kasi nadagdagan pa po kayo ng 750. Okay? Kinaltasan na ho kayo ng 750, no, doon sa inyong loan kasi 5,000 approved. Sabi nyo ho, binawasan kayo ng 15%. Ano po ang 15% ng 5,000? It's 750. Okay. Ngayon po, sinisingil pa rin kayo nung lending or OLA na to, no, ng 5,750, dinagdagan niya pa po, no, ng 750. So meaning po, nabawasan na kayo ng 15, dinagdagan pa kayo ng 15, so kabuuan po is 30%. Tama po kayo. Okay? Kung susundin po natin yung ceiling on interest rate, mali po. Hindi po tama yung ginawa sa inyo. Okay? Dapat po, kung kinaltas nila yung buong 15%, ang babayaran nyo na lang is 5,000 pesos. So, kung 2 beses kayo magbabayad sa loob po ng isang buwan, 2,525 na lang po dapat ang ibabayad nyo. Yun ho ay ayon dun sa ceiling on interest rate. Kasi po, yung pinahiram po sa inyo is within 10,000 pababa. 5,000 po kasi ang nakalagay po sa ceiling on interest rate, pagka po ang loan is 10,000 pababa at hindi po lalagpas sa 4 months yung termino, dapat po ang kinakaltas lamang or ang dinadagdag lamang na interest is 15% effective interest rate. Okay, so kung kinaltasan na ho kayo ng 15%, dapat po yung 5,000 na lang ang babayaran po ninyo. No? So 2,525. Okay? Pwede rin naman hong gawin nila, wala silang ikakaltas, no? Pero po, yung 15% po yung magiging interest. Okay? So, babayaran nyo is 5,750 sa loob po ng 30 days. Okay? Gumawa naman po ng sample ang SEC kung paano po yung pwedeng gawin dun sa sa mga interest rate nila or other charges. Okay? Tapos, dadagdag ko na rin po para at least alam po ninyo, no? Ang pagcha-charge po ng penalty is per month po. At kailangan po doble lang nung approved amount po. Yung po pwedeng i-charge sa inyo na pangkalahatan. Okay? Meaning po kasama na po yung interest doon, no? Tsaka po yung penalty. Ibig sabihin po noon kung ang pinautang sa inyo is 5,000, ang maximum lang ho na po pwedeng singilin sa inyo, for example, hindi kayo nakakabayad pa, no? Hanggang 10,000 lang. Kahit po abutin nyo yan ng 5 taon. Hanggang dun lang ho ang maximum nun. 10,000 pesos. Ito ho is kung ang loan po ninyo is 10,000 pababa at hindi ho lalagpas ng 4 months ang inyong termino. Okay po, sana po naliwanagan kayo kasi medyo masalimuot ho kasi yung ginagawa ngayon itong mga online lending apps. Nakita nyo naman ho, no? Maswerte pa ho kayo kasi ang binawa sa inyo 15%. Okay? Yung iba pong mga abusadong online lending apps, lalo na po yung mga Rebook, yung 5,000 nyo po, 2,500 lang ang matatanggap ninyo. Okay? Tapos, every day, 10% ang kinakarga. So, ibig sabihin po, 50% plus yung 70% kasi 7 araw lang ho ang mga bugok na yan. Okay? So, 70 plus 50, 120% po ang kinakarga nila in 7 days. Ganyan ho kawalang yaya mga bugok na yan. Okay?
Yan ho kasi ang mahirap nung nangyari is na-suspend po yung ating usury law. Okay? Kasi yung usury law po ang nagre-regulate ng interest rate. Okay? Ngayon po, ang kagandahan, naglabas po ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng ceiling on interest rate na pina-adapt po sa SEC. So kaya po gumawa ang SEC ng ceiling on interest rate. Okay. Ngayon po, ang nakasaad po doon, pag ang utang po is 10,000 pababa at hindi ho lalagpas sa 4 months, hanggang maximum na 15% effective rate lang po ang po pwedeng idagdag. Okay, so sana po maliwanag, no? Kasi kalimitan po is marami nagsasabi na yung kagaya ho niya na legal ba yung legal naman ho yan. Mga bangko po, lending tsaka financing ginagawa po yan, no? Ang mga bangko nga po, maliit lang talaga kung magkaltas yan eh. Mayroon silang certain amount lang on a specific amount of money, no? Ganun ho silang mag-charge. Even lending and financing companies, ito lang po talaga mga abusadong online lending apps na to, ang hindi ho talaga sumusunod. Napakarami hong nilabag ng mga bugok na yan. Bukod doon sa ceiling on interest rate, hindi nila sinusunod, yung pong The Truth in Lending Act. Kasi importante po na maintindihan po ninyo yung inyong hiniram. Kasi paano nyo siya babayaran kung hindi nyo naintindihan? Di po ba? At saka, bakit nyo siya i-accept? Di ba? Kung hindi nyo man naiintindihan. Yung ginagawa kasi itong mga to, bulagaan. Pagka nakita nila, meron kayong isang government ID issued, no? Tapos, yung number po ninyo is, kumbaga, naka-register po sa e-wallet. Padadala na kaagad kayo ng pera niyan. Na hindi nyo man lang alam, no? Na ang inyong hiniram ganito ang interest rate, ganito ang ibabawas na processing fee, ito amortization, hindi niyo alam. Di ho ba? Kasi pag pinaalam nila sa inyo yon, hindi niyo kukunin. O kayo ba kukunin niyo pag alam niyo nakakaltas doon sa utang niyo? Let's say ina-approve sa inyo 5,000 din. Pero ibabawas is 2,500. Sa tingin niyo tatanggapin niyo? Di ho ba i-decline niyo sila? Aayaw na kayo. Kaya ayaw nilang sabihin yan. Tapos, let's say, sabihin nila na, kakatasan namin yan ng 50%. Tapos, in 7 days, kailangan magbayad ka araw-araw ng 10%. Sa tingin nyo, kukunin nyo po? Hindi rin. Di ba? Kaya ganyan yung mga yan, bulagaan. Di ba? Bawal na bawal yan. Kalimitan yan ang nagiging rason ng mga abusadong online lending apps para ma-revoke po ang kanilang lisensya. Okay, bukod pa ho dyan yung yung hindi nila pagsunod dun sa prohibition on unfair debt collection practices. O bukod pa rin ho dyan yung Data Privacy Act po natin, no? Hindi nila sinusunod ang National Privacy Commission. Pati ho yung Consumer Act of the Philippines. Napakarami po nilabag niyang mga bugok na yan. No, kaya ho kayo lagi niyo gagawin is magbasa po kayo ng reviews. Pag nakita nyo ho, bago nyo i-download, pag nakita nyo ho yung mga reviews, napakababa na. No? At kasi lahat naman doon nakalagay, enticing. No? Ibig sabihin ko ba, aakiting kayo eh. Sabihin nila, meron silang SEC registration. Okay, walang problema. Check nyo. Kung talagang register, walang problema eh. Tapos sasabihin, interest, ganito, ganyan. Ilalagay naman ho talaga nila lahat yun eh. Di ba? Ang mabigat, totoo po ba? So, para malaman nyo kung totoo o hindi, magbasa ho kayo ng reviews. Di po ba? Pag nakita nyo sa review na ang laki na ho ng kinakaltas, nangaabu, wag na ho kayong tumuloy. No, para ho kayong kumuha ng maso, ipinalo nyo sa ulo nyo. Ganyan ho yung mga yan. Di ho ba? Mapanlin lang. Di ba? Kaya kung ako sa inyo, lagi nyo babasahin yung mga reviews nila, yung mga ratings nila. Importante ho yun. Andun na ho tayo, gumagawa ng sariling rating yan. Pero lumulusot ho yung iba dyan. No? Marami ho kayo makikita at mababasa dyan na mga totoo pong reviews. Tsaka mag-search ho kayo sa internet lang ho, lalo sa YouTube. Napakarami hong mga content na po tungkol din sa mga abusadong online lending apps na yan.
No, maggumawa ho kayo ng sarili ng due diligence para hindi ho kayo maloko ng mga bugok na yan. Kasi napakahirap po, no? Ang tinitira niya mga yan, yung mental health. Tumaas po, no? Ang kaso ng nagkakaroon ng anxiety at depression. Huwag na ho tayong sumama. No, dun ho sa mga nanonood na baguhan, no, huwag niyo ho ni minsan isipin manghiram sa mga bugok na yan. Ano po, i-build nyo po yung inyong credit standing. No? Doon ho kayo sa mga bangko, lending, financing, mga manghiram. Andun na ho ako, medyo mahaba po ang proseso, matagal, pero legitimate naman ho, di naman sasakit ang ulo nyo. No? Make it a point po na lagi nyong iisipin is yung inyong kapakanan. Kaya nga ho kayo nanghihiram eh. Di ho ba? Para ho sa kapakanan ninyo. Tapos susuong kayo dyan sa mabilisan ng mga loan na yan, yung in 5 minutes, in 2 minutes eh. Andyan na yung pera. Pagka lahat ho ng bagay, pag mabilis nyo nakuha, napakasakit ho sa ulo niyan. Sigurado ho yan. No? Kaya lagi nyo hong pakakatandaan, pag-isipan nyo hong maigi, gumawa ho kayo ng due diligence ninyo. No? Ano po? Ganun po ang lagi nyong gagawin. Kasi pag hindi nyo ho ginawa yung due diligence, baka ho magkaroon ho kayo ng kagaya niyan. Yung iba ho, naaabuso na. Bukod doon sa naaabuso, nadadama, kumbaga nasasali pa doon sa tapal system na yan. Hanggang sa nagiging 20 na yung ola nila. Mayroon pa nga ho ako nabasa, 90 raw yung ola. Sobra naman hong dami nun. Paano nyo babayaran yun, di ba? So, kailangan ho talaga natin pag-isipan hong maigi kasi obligasyon ho yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.